Alright mga kapatid. Yes, manonood na naman po tayo ng balita. Mga kaibigan, ito'y galing sa Pinas News Insider. Ito po ang title. Nasa description niya na, Pinas News Insider. Confirm, good news. Uy, Marcoleta, malaking pasabog sa Senado. Sabi ng gano'n, no? Subiri mga senador, sinibak si Kilay. Bakit sino ba yung Kilay na kasina yan? Ayan po ang ating pag-uusapan, pero syempre, bago po ang lahat, may sasabihin po ako sa inyo. Pakita muna natin to ha. Yan mga kapatid. Ito na nga ang sinasabi po. I-post nyo muna, i-post nyo. Pindutin nyo yung post, tapos basahin nyo, then ituloy nyo. Kwentuhan ulit tayo, no? Posible mo nang may connection. Ito na nga ang sinasabi ni Sir Banat Bay, mga kapatid, na baka ang hula niya lang naman yan, pero parang nagkakatotoo na. Yung patungkol po sa sabong na iniimbestigahan nila, posibleng i-connect nila sa mga Duterte. Hindi naman na kasi bago to. Sa Pogo, etc. Lahat na lang, bakit yung flood control, hindi nyo na lang po i-connecta sa mga Duterte? Ha? Lahat na lang Duterte. Ano naman ang kinalaman ng mga nagsasabong sa illegal powder ninyo dyan? Respect pa rin po sa inyo. Pero paano namin ipagpapatuloy yung respeto kung dito pa lang parang pakiramdam ho namin ay sumasablay na kayo? Kapitulo 134 ng Abante News. Sabi ng ganire, posible umanong may koneksyon ang kampanya War on Drugs ng Administrasyong Duterte sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Batay sa lawas ng investigasyon, anak ng teteng. Ano to, kengko yan? Yun lamang po mga kapatid, nakakatuwa lang dahil marami na pong version si Auntie Claire. Anak ng teteng naman, sir. Lahat na lang i-connect nyo, nakakulong na, nandudun na lahat-lahat. Sabi na nga po nakakalungkot na balita halos sinasabi ni butot balat na po. Yun ang kanilang term na ginagamit sa ating Pangulong Duterte. Tapos ayaw nyo pa rin tigilan. Anak ng teteng naman kayo. Sa tingin nyo, naniniwala yung mga tao sa inyo? Biruin nyo, ilang taon nyo nang sinisira. May 3 taon pa kayo. Pero bakit ganon? Nananatili pa rin mataas ang ratings ng mga Duterte at hindi nyo na kayang manipulahin ang mga utak ng mga mamamayang Pilipino natin. Hindi na, no? Ayaw na nila mga kapatid kasi nga, gising na sila, marami na silang mapagkukuhanan ng source, hindi lang po sa mga post lang ninyo. Naramdaman kasi ng mga tao na ang serbisyo ng mga Duterte talagang solido. Okay mga kapatid, eto na, simulan na po natin. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Yes. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Eto na ang balita. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang matapos mag-isang lumaban para sa tama at pagtanggol sa Vice President na si Sara Duterte at sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang dating pilit ginigipit, hinarang, pilit pinatahimik at tinanggalan ng mga posisyon sa Kongreso ng mga ilang buayang kongresista na pinamumunuan ng Speaker of the House ay hindi pa rin nagpapatinag at nananatiling matatag at lumalaban na may prinsipyo para sa tama. Ito na ang pinakamalaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Senatorial Elect Rodante Marcoleta, opisyal nang ipinasa sa Senado ang 10 priority bills na siyang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Pero Teka. Biruin nyo, kakasimula pa lang, magtatrabaho na siya. Anong pagkakaiba ng mga taga-kabila? Biruin nyo, kasi simula pa lang nila, Duterte agad ang babanatan. Kauupo lang, Duterte na naman. Anak ng teteng naman kayo. Wala na, basang-basa na kayo ng taong bayan Kahit idamay nyo mga Duterte, ayaw na nga maniwala sa inyo Dinala nyo na sa dahig pero nanalo pa rin sa Davao City pagka mayor. Kasi nga, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi na ho naniniwala ang mga kababayan natin.
Tuloy tayo ha. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ang gusto at binoto ng maraming Pilipino at karapat-dapat na malagay sa posisyon bilang bagong Senate President ng Senado na si Senatorial-elect Rodante Marcoleta. Opisyal nang pumunta sa Senado para ilatag ang 10 pangunahing bills na siyang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Galing. Ayon pa mismo sa kumpirmadong balita na inilabas ng official Facebook account ni Alam nyo, dapat ganito, nagtatrabaho po kayo. Huwag nyong ubusin ang inyong termino sa pagsira lang sa mga Duterte. Kasi kapag sinisira nyo yung Duterte, nadadamay po kayo, iniisip na agad nila, buaya ka. Yun lang ho, base lang ho sa opinion ko. Kapag galit ka sa Duterte, buaya ka. Ayaw mo ng katinuan sa ating bansa. Pag ayaw mo sa Duterte, ito na nakikita ko yung mga kapatid. Sa nababasa ko lamang, ito'y opinion ko lamang. Pag ayaw mo sa Duterte, parang sa ganito lang sa ganitong sitwasyon, maaaring matatalino kayo sa mga ibang bagay. Pero pagdating dito, baka hindi nyo po nasisearch Parang iniisip nyo lang, Duterte, ito balita Duterte, masama Duterte. Masama pala yan ganun lang ang paniwala nila. Hindi kayo nagsisearch, naniniwala kayo sa mga bias media lamang. Pero kung titignan nyo mga kapatid, napakatino ng mga Duterte. Ngayon na lamang may ganitong katino sa ating panahon. Pag nawala pa ito, ano na ang kahihinatnan ng ating Pilipinas? Sa bagay, sa ngayon, meron pa tayong Bongo, meron pa tayong Marcoleta. Marami pa naman matitino, mga kapatid, pero hindi nila kayang pabagsakin ng Duterte. No? Sabi nga ni BP Sara, maaring mapa-impeach nyo o maaring matalo nyo ako, pero hindi ako luluhod. Nice. Senator Rodante Marcoleta. Ito na ang simula ng gampanin ni Senator Rodante Marcoleta sa ating mahal na mga kababayan. Pagsusulong ng kanyang mga pangunahing panukalang batas. Top 10 priority bills of Senator Dante Marcoleta. Mura at abot kayang kuryente. Pagtanggal ng VAT sa kuryente. An act exempting electricity sales from the value-added tax, further amending for the purpose section 108 and 109 of the National Internal Revenue Code as amended. Teka lang, dito muna tayo. Pinas News Insider naming mahal. Mura at abot kayang kuryente. Okay, may nakikita na tayong ganitong senador na tinatalakay nila yung kuryente pero walang nangyayari. Marcoleta, sir, baka ikaw na. Kasi yung iba hanggang salita lang Wala kami nakikitang file. Puro bunganga lang. Pero kayo ngayon may gawa. Maganda to. Mukhang may bago na naman tatatak, Sir Bongo. Malasakit, sobrang laking tulong pala niyan talaga sa mga nangangailangan pagka sobrang ang tataas ng mga bill sa mga hospital. Grabe ho. Tapos ngayon, may bagong tatatak na naman, Marcoleta. Ay! From the value-added tax, further amending for the purpose section 108 and 109 of the National Internal Revenue Code as amended. Bantay presyo ng LPG. Wow! Paglikha ng isang automatic pricing mechanism para mabantayan at masiguro na akma at tama ang presyo ng LPG. Galing. An act protecting Filipino consumers from arbitrary price increases of liquefied petroleum gas. Amending for the purpose Section 14 and 19 of the Republic Act number 8479, otherwise known as the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Alam nyo, ayan talaga, napakatindi nito kasi buwanan. Lalo na pagka araw-araw yung ginagamit yan sa mga restaurant, sa pagkainan. Kahit sa bahay mo, araw-araw ka nagluluto niyan. Siyempre sa mga anak mo, papasok yung mga anak mo, magluluto araw-araw, umaga, tanghali. Pagdating ng isang buwan, gagastos ka ng 1,000 plus, malay mo dito, mababantayan yung presyo. Hindi na tataas. Wow. Galing! 14 and 19 of the Republic Act number 8479, otherwise known as Galing. the Downstream Oil tuloy-tuloy Industry na natin, Deregulation Act of 1998, libreng kuryente, Wow! pagpapalawak ng Lifeline Rate Subsidy Program sa pamamagitan
ng paglibre ng bayarin ng kuryente ng sambahayang kumukonsumo ng hindi hihigit sa 135 kilowatts per hour kada buwan. O sa mga hindi ho nakakaalam kasi nito, dati nangupahan din po ako at ang gamit ko lamang electric fan tsaka ilaw. Tsaka tibing maliit. No? Mga ganyan, ewan ko, ganun ba? O yun lamang mga kapatid. Ngayon, hindi ko naaabot yung pinaka, ewan ko, 135 kilowatts. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganyan eh, no? Talagang libre ako. Sabi ko, wow, wala akong bill. Ang sarap naman nito. Yung nga lang, nung nag-rice cooker na ako, 500 na yung bill ko. 500 pesos. Hindi, mag-isa lang kasi ako noon, no? So, ibig sabihin, papalawigin pa niya, papalawakin niya pa, o baka mas, parang gano'n, ano? Siguro mas bibigyan niya ng pansin to. Mas okay yan kung hindi lamang sa Meralco, sa ibang mga nag-ooperate din ng kuryente. An act to further enhance the implementation of the Lifeline Rate, amending for the purpose Section 73 of Republic Act No. 9136, otherwise known as Electric Power Industry Reform Act of 2001, as amended by Republic Act No. 11552. Maganda to. Kuryenteng galing basura. Naglalayong isulong ang paggamit ng teknolohiya ng Japan paglikha ng kuryente mula basura bilang solusyon sa problema ng basura at kakulangan ng kuryente. An act establishing national Galing. energy policy and regulatory framework for facilities utilizing waste to energy technologies. Ang galing nun kumbaga, ewan ko kung anong gagawin nila sa mga basura. Susunugin, etc. kung ano pa man, pero mako-convert nila sa kuryente. Aba. Meron ganito ba yung yung mga ibang senador ginagawa ba to? Ang dami yung senador dyan, mga sir. Kalog. Bida ang barangay. Paglikha ng Barangay Affairs and Development Commission sa ilalim ng DILG, isang ahensya na mangunguna sa kapakanan at kaunlaran ng mga barangay. Wow. Hardin sa paaralan. Pagsulong ng instructional Galing. garden sa lahat ng paaralan sa basic education bilang pagpapalakas Hardin, ng agrikultura. Oy, sa amin dati may ganyan. An act addressing food security concerns through integrating instructional gardens and primary and secondary school curricula and promoting the use of urban agriculture and for the other Garden purposes. forest sa amin. Scholar para sa agrikultura. Paglikha ng scholarship program sa mga kurso sa agrikultura. Yun! Mahalaga to kasi yung mga ibang estudyante ayaw na nilang mag-agriculture. Iba na yung mga course nila. So nababawasan po yung ating mga nagtatanim o yung mga kaalaman ng mga ibang mga bata kasi parang ayaw na nila nito no? Okay din yung sinasabi ni PBBM na gamit tayo ng technology kasi yung mga kabataan gusto ang technology. Pero pwede na. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Pero eto mas maganda. Kasi scholar, kung halimbawa, libre. Bakit hindi? Di ba? Para sa lahat at higit lalo sa anak ng mga magsasaka at Yun! mangingisda. Anak granting free tertiary agricultural education and other related Galing. courses to all dependent children of qualified farmers or farm workers and Galing deserving naman nito. Filipino students and for the other purposes. Libreng abono at pestisidyo. Pagbibig Ito, libreng abono, yung pangpataba sa lupa para po sa mga magsasaka. Naalala ko kasi noon parang ibinibenta to sa mas mura. Galing ata ng mga barangay, parang gano'n yung mga balita ko. Pero ngayon, gusto nila yung parang libre na talaga lahat. Dapat ganon. ng subsidyo sa pagbili ng abono at pestisidyo ng mga magsasaka. Nice. Anak institutionalizing the fertilizer and pesticide subsidy program under the Department of Agriculture and Wow. appropriating funds. Therefore, retirement plan para sa mga Ayan, yan, bagong yan. bayani. Pagbuo ng Overseas Filipino Workers Retirement System, isang Wow. pensyong tutugon sa paghahanda sa buhay retirado ng isang OFW. Wow! Kung ikaw ay OFW, tapos retire ka na, may matatanggap ka. Susubukan niyang parang wala naman kasing ganun Alam mo naman yung mga OFW natin, pag umuwi kailangan nila mag-ipon para pag uwi may business. Ganun ang nakikita ko, no? Hindi ko pa nababalitaan na pag nag-retire sila bilang isang OFW, may matatanggap sila. Alam lang natin may SSS. Pero ito, mas maganda. Kung ikaw ay isang OFW at magre-retire ka na,
may matatanggap ka ayon sa aking pagkakaintindi. Okay? Anak, establishing the Overseas Filipino Workers Social Security and Retirement System and appropriating funds, therefore, ligtas mula sa pagpapalayas, nagbibigay na exemption sa mga mahihirap at walang kakayahang magbayad ng subsidies bonds. An act exempting the underprivileged and homeless from the required payment of subsidies bonds to perfect an appeal in relation to the Tama ba? ejectment cases filed against them. Amending for the Purpose Republic Act No. 7279, otherwise known as the Urban Development Housing Act. Unquote. Tama ba yon mga kapatid? Pag halimbawa wala kang pambayad, hindi ka kagad pwedeng palayasin or anuman kasi pwede kang lumapit sa kanila or sila ang magbabayad kung wala ka pang pambayad. Ay, tama ba? Tama, hindi ko masyadong maintindihan. Mga Jai, let the battle begin! Ano to? Basahan ninyo. Zubiri, other senators want to oust Escudero. House? I'm excited for this one. Let's go for Marcoleta. Go, 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 Senator Marcoleta for SP. Wow. Yan, pinag-usapan pala natin. Teka lang, ibalita nyo kasi kahapon po meron kaming good news eh. Ang sabi, Good news. Opo, Ba, maganda yan. ito daw po'y pagpapakita na tinutupad nyo ang inyong pangako noon pong nakalipas na halalan. Sapagkat nagsumiti kayo sa Senado ang inyong 10 priority bills po, Sen. Nakala ko, Ganon! Pag may pangako ka, pag nangangampanya ka, di ba? Dati sinabi mo ganito, marami, tapos biglang pag nakaupo ka na, wala na, di mo natutuparin, parang si Sir Cayetano. Pero si Sir Cayetano ngayon mas nagugustuhan ko kasi nga pinagtatanggol po yung Duterte. Hindi naman sa pinagtatanggol niya, gusto niya lang po kasi standard. Kaya medyo kinikilig naman ako ng konti sa kanya. Pero sir, baka naman yung 10K per ano, sa bagay may ayuda na. kung anong good news ang sinasabi mo. Opo, yun ang good news Baka akala na na naman kahapon nila, eh. pinag-usapan na naman natin ito. Ay, hindi po. Kasi nagpalabunutan. Impromptu po yan, Sen. Yung maganda yung patakaran ngayon dyan eh. May palabunutan po pala yan. Kasi nung ako'y nasa House of Representatives pa, Opo. pagka ganyan na magbubukas ang bagong Kongreso, mapa Senado man, mapa House, Opo. lalong-lalo na sa House, dahil sa dami siguro ng mga nakikipag-gitgitan na makapag-file ng kani-kanilang mga panukalang batas. Isang linggo bago magbukas nakalinya na yung mga staff, dala-dala yung mga panukalang batas Doon na sila natutulog mismo kung saan sila Opo. nakatayo. O kung saan sila nakaupo. Ako, Grabe, sinubukan ko rin yun Oho. Para kahit papano, kasi merong konting relasyon yung baba ng bilang doon sa mga unang tatalakayin. Ganun mo ba yun? Halimbawa, si Congressman Nelson Lubao, nakayanan niyang nung siya'y mag-file, nasa 50 to 100 yung kanyang mga bills. Nakakahulugan na may priority siya kaysa doon sa akin. 500 na ako nung akong pumasok Hindi Grabe. pala 001. Kaya, ayun 001 kasi, sa speaker yan So Palaging ganun pala ganon. talaga. Ngayon, kaya ako nabanggit yan, sa dami ng miyembro ng House of Representatives, physical talagang nakapila yung mga staff. Ayun. Para lang makipag-unahan, lalo na Talagang pinakakala unahan pala, mo no? importante. Opo. Ginawa ko yun yung unang 20 dun sa House of Representatives. Oo. Sabi ko doon sa isang staff namin, kung kinakailangan matulog ka dyan, matulog ka na. Meron na pong nauna, hindi balik ako, dilumin niya ka. Magkaga naman, nasa 120 na yata, hindi natnang ko Mataas pa rin talaga Oo, bilang pala. pagkatapos yung mga huli, 2,500 na. So, kung yung baba ng bilang mo ay isa sa basihan na matatalakay ka na mas maaga. May ganun pala. Ngayon, sa Senado, Opo. nagbunutan. Oho. Kaya nagpadala ako ng staff, bunutan. Maglalagay, kung sino yung nakabunot ng ganito, yun ang slot mo. Nagkataon na yung okay. unang bunutan, number 4, yung nakuha kong slot. Oho. Kaya, yung araw na kung saan ipa-file yung unang 10 bills mo, Oo. ang nakatoka sa akin, June 30 up to July 3. Ayun. Kaya nandun ako kahapon. So kahapon, July 3 pala. Oo. Schedule. Naka-schedule. Kaya maganda sapagkat Ganun pala. bunutan. Oho. Dati rin kasi, yung Senate President, siya yung nauuna. Opo. So naging liberal. Di ba maganda naman talaga? Tama. Palibasa,
24 lang naman kami, kaya walang masyadong... Kasi nasanay nga ako kung doon sa camera, 300 plus kayo na congressman. Kaya kung malimbawa, bawat isang congressman, isang pulang, aabutin talaga kayo ng libo-libo. Oo, Ganun pala. yung 19th Congress na iniwanan ko, 311 kami nung una. Pamatakin niya yan, opo. Oo, Grabe. namatay yung 5, kaya naging 306. Ayun, oho. Di ba? Oho. Ganun karami. So, bawat isa may dala-dalawang 20. Oho. Makikipag-git-gitan yan. Nako, oho. So sa Senado, ang nangyari, mayroon pala kayong time frame, sabi niyo ito, ito schedule Oo, ninyo. yung slot na nakuha ko, June 30 to July 3, kaya siyempre, mahalaga sa akin yun. Opo. Requirement na kinakailangan personal kang magpakita. Oho. Sa House kasi, pwede yung staff Opo. kung kinakailangan ka akong pumunta, Oho. ako ang pupunta, kaya nandun ako. Bagay kasi naman sa Kamara, hindi na magkakahalatan, 300 plus kayo. At sa Senado, Ayan, no, tingnan mo naman, lang kayo. Yan na nga, Talagang ako nagpakita. Oho. Para talagang i-file ko ng personal. Opo. Wow. Ayun. Oho. Teka lang, ang inaabangan nila, Sen, sapagkat ito'y pinangako nyo, inihain nyo po ba yung panukala na yung nagbabayad ng 2,000 piso sa kanilang, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na ho ba na panukala? Kasama sa inihain Ayun! ko. Binago ko lang sapagkat naisip ko nung bandang huli, Opo. kapag ang nilagay ko sa batas ay talagang 2,000 pesos lang, Opo. baka mamaya biglang sumikad yung presyo. Oho. Baka ma-dilute yung 2,000. Okay. Halimbawa, ang basihan kasi noon, inano ko lang sa palagay mo sa rate ng Meralco, 11 to 12 pesos per kilowatt hour, Nelson. Ano? Opo. So, 10 pesos kamo lang. Kaya kapag siya ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours times 10 pesos, yun ang 2,000. Opo. Kaya lang, sa Meralco yun. Paano yun sa mga electric cooperatives na kung minsan 17, 18, Mas mataas sa probinsya 19 po. pesos? Tama kayo, oo. O sabi ko, kung kailan tumataas yung rate niya, nadadilute yung 2,000. Kaya ang ginawa ko finally doon sa batas, hindi yung 2,000 ang nilagay ko, yung number ng kilowatt hours. Wow. So per kilowatt hour lang, basihan, hindi na yung... Oo, nilagay ko ron na kapag yung kanyang nakonsumo ay 135 kilowatt hours pababa. Oo. Kasi, kung halimbawa, nandun siya sa Mindoro, taga Mindoro siya. Opo, naku, mahal Ang doon. singilan doon, 19 pesos. Opo, mahal doon. Subukan mo nga i-multiply yung 19 pesos sa 135. Yan, Para Nelson. makita natin, Nelson. Yan. Para May na tayo sa mate, pero mas maganda talaga yung sinasabi niya na kilowatts ang magiging basihan, no? maintindihan nila kung bakit ginawa ko imbes na 2,000. Bagamat dun sa aking explanatory note, Oo. sinabi ko ron, Ayun. humigit kumulang 2,000. Pero So, mabuti pa niliwanag niyo sana. Baka akala umaatras tayo doon sa naging panukalan, naging pangako ninyo. hindi, dun sa explanatory note, nandun yung Ay, palike po ng ating video at comment na rin kayo dyan. Pupusuan natin lahat. 2,000. Ayun, Pero opo. dun sa batas, nilagay ko na lang 135. Kasi kung mataas yung rate, kapag nilagay mo lang yung 2,000, abay, malulugi. Malulugi. Tingnan mo, magkano? 2,000? Hindi po. Hindi, 135 kilowatt hours times 19 pesos. Times 19 pesos. Oho. 2,565. Oh, ibig sabihin, yung 2,500 masasali. Ayun. So, hindi Kasi- naka-fix sa 2,000 pesos. Kasi nga kung Opo. 2,000 ang inano mo, Sa gamit. bigla Tama, niyang tama. tinaas yung bigla niyang rate. tinaas yung Oo rate. nga. Halimbawa. Bayad, Oh. Halimbawa, sa Mindoro, ginawa niyang 25. Nako, oho. Paano? In 2,000, biglang bumaba yung 2,000? Ayan nga. Oho. Oh. Kaya 135 na lang, sapagkat doon, mape-preserve mo ngayon yung espiritu na sinasabi ko. Ayun. Na at least 2,000 pesos pababa. Hindi lamang yon. Dalawa yung magkakambal yung bill na yon. Opo. Isa lamang yon. Yung pangalawa, sinasabi ko ron na yung sale ng electricity, tatanggalin yung 12% VAT. Ayun. Wow. O, pumasok din yon. Instant po yun. Pag wala ng 12%. Ayun talagang lahat mabe-benefit Oo. doon. Talagang sa ayaw mo at sa gusto, bababa ang presyo ng kuryente. Hindi Ayun, kasi doon po nahihirapan yung mga kapwa Pilipino natin doon sa VAT, sa kuryente. Tanggalin na lang yan. Lagyan yung VAT yung mga bisyo. Halimbawa, nagbebenta sila ng illegal powder. 90% VAT. Hindi. Ano na lang, halimbawa, mga alcohol. Di ba? Yung mga sigarilyo. Alcohol, basta mga bisyo. Yan. Malamang hindi na sila magbibisyo kung gagawin yung 30% yung VAT nila. O kaya 40%, no? Para magtigil na sila mag-inom at manigarilyo. Lahat ng alak, no? At yung mga parang katulad doon na makakasira sa atin. Mas maganda.
Hindi. Tignan pa natin kung ano bang Lamang sa mga household. Opo. Pati sa mga commercial at saka sa mga industrial consumers, yung mga malilit na negosyante natin, malalaking negosyante, talagang bababa ang production cost mo. Ayun. Sapagkat mahal ang kuryente. Pero ano ang pambawi natin? No? Sapagkat alam natin naman, Sen, na mawawalan din ang kita ang gobyerno na nakukuha ng 12% So, VAT. ilalakas naman ang ekonomiya mo. So may Pag pambawi lumakas tayo. ang ekonomiya mo, maraming mapuproduce. Oo. Oo nga, no? Maraming bibili. Opo. Tataas lahat. Oho. Pati yung gumagawa ng ibang mga serbisyo, tataas. E di marami rin kikitain ng gobyerno. So doon ang Mababawi mo rin din eh. Doon din. Doon mo rin mababawi. Isip-isipin mo, kapag Galing, ang ekonomiya mo ay may sakit, bagsak ang naman. taxation mo. Oho. Pero naging masigla. Yan. May katakot-takot na buwis ang makukolekta mo dyan. Oho. Galing. Kasi baka yun ang maging pagtutol dyan, mga economic managers ng ating pamahalaan. Sige nga, tumutol ka nga kung ikaw yun. Sige nga, subukan mo Hindi, lang. kasi kung i-compute natin. Tumutol ka, sige. Opo. Halimbawa, subukan mo tumutol ngayon, sige. Hindi, teka lang po. Inisip ko kasi kung magkano 12%. Kumbaga kaka-counterin. Subukan mo kasi may malamang nakahanda yung sagot ni Marcoleta dito, no, si Ito na Senator. eh, di ba? Kaya nga. Di ba? Sige. Oo. Si Nelson, tumutol ka nga. Saan po natin kukunin ang Yan. pampalit? Oo. Malaking billion po yan, Senador. Yun ang tutol mo. Opo. Ba't sa akin mo tinatanong yan? Hindi man ako gumagawa. Ikaw nga ang humanap. Sapagkat, yung nakalagay sa batas, affordable rates of electricity. Aha. Basahin mo, Senator Nelson Lubao. Finance Secretary po ako. Ikaw ang pinan. Halimbawa, sige. Basahin mo, yan. Secretary Recto sa EPIRA. Oo. Tingnan mo yung original version ng ating batas tungkol sa kuryente. Nakalagay ba dyan? Nabubuwisan mo? Lalagyan mo ba ng bat ang kuryente? Wala. Okay. Kung sa ipiralo ba, wala akong nakalagay? Wala. Bigla ninyong nilagyan ng primero 6%. Anak ng teteng, sinong naglagay niyan? Pagkatapos nilagyan nyo na, pinatawan nyo na naman ng 6%, kaya naging 12. Kaya yung salitang affordable, nawala na sa isa eh. Affordable, sabihin na abot kayang halaga. Affordable ko. Ano ba? Ano ba sa Ayun. Tagalog yung affordable? Di, abot kaya nga po. Abot kayang halaga. Ano pa? Mura. Mura. Ayan. Ngayon, mapapamura ka eh. So ibig sabihin originally, wala naman talagang bat yan. Nilagyan lang po nila. Kaya yung mga kapwa Pilipino natin nahihirapan. Biruin nyo sa mga pag-horror na yung costume nila yung bill ng kuryente. Tsaka bill ng mga tubig. Ay, naku. So ngayon naiintindihan na natin mga kapatid. Ano? Sir Marcoleta, kung ano pa po ang inyong magagawa sa loob ng 6 years, susuportahan ka po ng mga kapwa Pilipino natin. Ibabalita natin kung ano pa man yung mga magagandang nagawa nyo para po sa atin yan. Para sa atin lahat. Mas maganda sana ganito mag-isip yung mga iba pang senator natin, no? Para talagang magtuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iwan po kahit isang pindot lamang po ng like. Masayang-masaya na po tayo dyan. Isang pindot lang. Tapos comment. Pusuan natin yan.